Okay. Good day everyone. Another day, another FYI. Ang topic natin for today is still about old age benefits from labor insurance kasi ang dami-dami ninyong tanong. Yung mga ibang tanong is nasagot ko na po kahapon pero marami pa ring tanong. So, dito ko nasasagutin kasi hindi I'm not good in typing, no? Sasagutin lahat yung mga sagot ninyo isa-isa. Anyways, related naman lahat ang mga questions ninyo para at least alam din ng kapwa OFW natin, okay? May nagtanong, sabi niya, ma'am, paano po pag nawala yung ARC ko? Can I still claim my old age benefits? Eksakto, bago ko umuwi ng Pilipinas, meron akong sinamahan na kababayan natin na nag-work sa Taiwan ng 2 years. Kasi dati-rati before, ang kontrata is 2 years, hindi 3 years, okay? So nag-work siya ng 2 years, meron siyang labor nun, no? Tapos nag-asawa siya ng Taiwanese. Ngayon, na-reach na niya ang 25 years in service. At 55 years old siya, so kinuha niya yung pera niya sa labor. Pero nung sinamahan ko siya sa labor, hindi nila mahanap sa computer nila yung pangalan niya nung factory worker siya, no? Nung factory worker siya. Kasi yung pagiging computerized lahat ang mga datas natin is recently lang yan, di ba? Year 1991 is hindi pa ganyan kaano kasi yung computer, no? So hindi nila, I don't know what happened, kung nawala ang record or whatsoever, kaya nire-required siya na i-present niya yung ARC niya dati or passport niya dati kahit na Xerox copy para at least merong basis, no? So, ang nangyari is since nawala niya yung ARC niya, ang kinompute lang sa kanya is 23 years. Hindi na nakasama yung 2 years. Sayang yon, no? Yung refund ng 2 years is hindi nakasama. Pero ngayon is high-tech na, usually is naka-record lahat doon sa system, sa computer ng labor office. Pero for your own safety, para sigurado na lang is i-keep mo ng maigi ang ARC mo, passport mo, health card mo, no? Mula nung naging OFW ka, kahit na different company, kung ilang ARC meron ka, just keep it, okay? I hope I answered your question. Isa pang tanong, sabi niya, ma'am, 21 years na ako sa Taiwan. Pwede ko na bang kunin yung labor ko? Yung old age benefits ko from labor? Ang sagot dito is, kung OFW ka, tapos 20 years ka na sa Taiwan is, depende, ano ba yung status mo? Legal po ba yung papel mo dyan sa Taiwan? Kasi, usually mga OFW is, you can just stay in Taiwan for 15 years, 12 to 15 years. Bakit 15 years? Kasi nagkaroon tayo ng additional ng pandemic na extension ng 1 year, no? So, depende. Hindi ko kasi alam ang case mo kung ikaw ba ay TNT or legally work in Taiwan kung ano ang visa mo, no? But if you are legally working in Taiwan, for sure yun, naka-registered ka sa labor. So, pagka 55 years old ka na, at diretso yung trabaho mo na nagtrabaho, pag nagtrabaho ka ng 25 years at 55 years ka na, pwede mong i-claim ilamsam yung pera mo, no? Take note, ang sinasabi ko dito is at least 25 years in service para mag-claim niya yung pera niya pagka 55 years siya. Pero kung wala kang 25 years in service, hindi pa pwede, hintayin mo maging 60 years old ka. Next tanong, ma'am, bakit po factory worker lang dis kasama yung mga caretaker, no? Sa factory worker kasi is mandatory sila for labor insurance and health insurance. Yung mga caretaker is some are enrolled sa labor, some are not. It's not mandatory, no? Next tanong is, ano yan? 3 years na. Ma'am, paano 6 years ako sa Taiwan, but 3 years lang po ang naka-registered sa labor? Of course, pagka 6 years ka sa Taiwan, pero 3 years lang ang naka-register sa labor mo, syempre 3 years lang ang makukuha mo. Baka ang case mo is domestic helper ka or caretaker ka dun sa first 3 years mo, kaya wala kang labor. So kung binayaran mo ng labor is 3 years lang talaga ang makukuha mo, no? Next tanong is, ma'am, may early retirement po ba? Meron, pero kailangan 25 years in service ka at magre-retire ka ng at the age of 55, no? So, uulitin ko, merong early retirement na pag na-reach mo ang 55 years old ka at nagtrabaho ka sa Taiwan ng 25 years in service. Pero yung mga case nating mga OFW is hindi naman ko pwedeng diretso magtrabaho ng 25 years in service.
Yung mga may asawa lang ng mga Taiwanese ang pwede, no? Kasi ang kontrata ninyo is hanggang 12 years to 15 years, no? Gawa ng mga extension. Okay, next is, ma'am, nag-work po ako sa Middle East at 20 years na po akong nagtatrabaho. Ako din po ba, meron din ganyan dito sa Middle East? Ang sagot dito, kapatid, is, I'm not so sure, depende sa law nila dyan. Pero ang pagkakaalam ko is parang meron lahat ng labor office dyan. So, try mo na lang magtanong, no? Try mo magtanong sa Embahada ng Pilipinas dyan kung meron ko. I'm not familiar dun kayo sa Middle East, no? But I do believe meron siguro kasi usually ang pumupunta dyan, lalo ng mga factories, kailangan silang i-register para if in case something happened to you, may mga insurance na sasalo sa inyo. So, tanong mo na lang para for sure, no? Tapos next tanong, ma'am, OFW Taiwan lang po ba ang covered niyan? Yung ibang country wala. Yan po ang hindi ko alam. Maybe tanong niyo na lang sa embahada kung saang country kayo because I'm not so sure about their law, kung ano ang law ng labor nila dyan, no? Tapos next tanong is, ma'am, pwede po ba sa TECO na lang i-avail yung old age benefits namin? I'm sorry, according to my research, hindi po. It's not sa TECO, no? Sa Taiwan, kasi Taiwan ang magbibigay sa inyo ng Taiwan Labor Office. But anyways, tulad ng sinabi ko, di ba, pwede nyong i-apply sa online, no? So, ilalagay ko ulit dito yung website, English website ng labor, ng Bureau of Insurance, Labor Insurance, okay? Para at least aware kayo. And lastly, gusto ko lang basahin ito sa inyo mga kapatid. Ephesians 4:2, be completely humble and gentle, be patient, bearing one another in love. So sabi dito, let's be patient to wait our money. So patient lang tayo. Let's just hope, be positive na makuha natin ang pera natin after 60 years old. So alagaan natin ang mga sarili natin. Tama? Just be positive. Huwag natin isipin na mamamatay at hindi makuha kasi marami nagtatanong doon na paano kung hindi ko maabot yung 60 years old. But anyways, nasagot ko na yun sa vlog ko yesterday, okay? I hope nakatulong yung information na ito and this is Lady Thunders. I see who, saying I see cares. Mabuhay ang OFW Taiwan. Thank you.